Nitong mga nagdaang araw, naging usap-usap ang ulat na ginamit ng BRP Jegos Silang ng Philippine Navy, ang kanyang Paseo XLR Optical Tracking System, upang i-monitor at i-lock on, ang isang Chinese frigate, na namataan, na nagloiter sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ, ng Pilipinas. Sinabi ng Philippine Navy nitong Miyerkules, na nag-deploy ito ng 2 sa mga barkong pandigma nito, upang i-escort ang isang People's Liberation Army Navy frigate, na pag-aligala sa labas ng Capones Island sa Zambales, noong nakaraang linggo. Ayon sa Navy, iniulat ng mga miyembro ng ating lokal na maritime community noong 17 ng Desyembre, ang isang Jiangkai II-class frigate, na may bow number 569, humigit kumulang 41 nautical miles sa timog kanluran ng Capones Island, sa West Philippine Sea. Nang matanggap ang ulat, inutusan ng Navy ang BRP Emilio Jacinto, na positibong namang kinilala ang barkong pandigma na ito ng China. Ang BRP Emilio Jacinto, PS-35, ay merong optical tracking system, bilang bahagi rin ng kanyang fire control at sensor suite, para sa target acquisition at tracking ng mga armas, kabilang ang mga naval guns. Sa kasalukuyang configuration, meron itong sub-EOS 500 electro-optical, infrared tracking system, na naka-integrate sa combat management system ng barko. Kaya medyo nakakaintriga, kung ano ang nag-udyok sa Navy, na e-deploy na rin ang BRP Jegos Silang, gayong kung ang pag-track at pag-challenge lang ang kailangan, ay kaya na ito ng BRP Emilio Jacinto. Bagamat walang eksaktong detalye kung ano ang sitwasyon ng unang dumating ang BRP Emilio Jacinto sa eksena, at nang nag-issue ito ng warning sa radyo, may mga naniniwala na maaring hindi pinapansin ng China frigate ang pag-challenge ng BRP Emilio Jacinto, kung kaya kinakailangang magpadala ng isa pang barko, upang ipakita na seryoso ang Pilipinas. Ayon sa ulat, parehong naglabas ng warning sa radyo ang 2 warships ng Pilipinas, laban sa frigate ng China, na, sabi ng Navy, nag-operate sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, nang hindi nilinaw ang kanilang intensyon at layunin. Sinamahan ng ating mga barko ang frigate na ito ng China, palabas sa ating EEZ. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ang posibleng nangyari sa loob ng BRP Jegos Silang, at ano rin ang maaaring naging reaksyon, sa loob ng warship ng China? Sa bidyong ito, ipaliliwanag natin ang maaring pangyayari, sa propesyonal at di-technical na paraan, batay sa karaniwang naval procedures at internasyonal na pamantayan. Sa loob ng BRP Jegos Silang, ang unang layunin, ay ang pagkakaroon ng situational awareness. Nang matukoy ng radar, ang presensya ng isang foreign warship sa loob ng EEZ ng Pilipinas, ginamit ang Paseo XLR Optical Tracking System, upang malinaw na makilala ang uri ng barko, ma-verify ang bandila at hull number, at matrack ang kilos nito sa aktwal na oras. Ang tinatawag na optical lock-on, ay hindi nangangahulugan bilang immediate threat, o ready to fire. Sa halip, ito ay tuloy-tuloy na visual at infrared tracking, dokumentasyon ng galaw ng target, at pagpapanatili ng malinaw na ebidensya ng presensya nito, sa loob ng EEZ. Ang lahat ng impormasyong ito, ay ipinapadala sa Combat Information Center ng barko, at maaaring i-relay sa mas mataas na command ng Philippine Navy, para sa kaukulang desisyon. Sa madaling salita, ang mensaheng ipinapadala ng Pilipinas ay malinaw, nandito ka sa aming EEZ, nakikita ka namin, at mino-monitor namin ang iyong mga kilos. Sa kabilang panig, sa loob ng Chinese frigate, ang pagiging subject ng optical tracking, ay hindi rin basta-basta. Ang mga modernong barkong pandigma, ay may kakayahang matukoy, kung sila ba ay aktibong mino-monitor, kahit hindi gumagamit ng radar lock ang kabilang panig. Makikita ng kanilang crew, ang direksyon at kilos ng barkong Pilipino, at ang consistent na posture ng surveillance. Dito, isinasagawa ang threat assessment. Tinataya kung ang aksyon ng Philippine Navy, ay simpleng pagmamatsyag lamang, o senyales ng posibleng escalation. Dahil ang ginamit ay optical tracking lamang, at hindi fire control radar, ito ay karaniwang itinuturing bilang assertive, legal, ngunit hindi agresibo. Ang commanding officer ng Chinese frigate, ay magre-report sa kanilang chain of command, at maghihintay ng karagdagang instruksyon, kung mananatili, magmaneuver, o lisanin ang lugar,
sa nangyayaring challenge, malinaw na nilisan ng frigate ng China ang nasabing lugar. Ang mensaheng kanilang natanggap ay malinaw rin, hindi lihim ang aming presensya, at may kakayahan ang kabilang panig na magdokumento nito. Para sa Pilipinas, ang ganitong aksyon ay nagpapakita ng aktibong pagpapatupad ng soberanya, propesyonal at disiplinadong naval operations, at kakayahang magbantay sa sariling teritoryo ng naaayon sa batas. Para naman sa kabilang panig, ito ay paalala na ang kanilang galaw ay binabantayan, at ang presensya sa EEZ ng ibang bansa ay may kaakibat na dokumentasyon at pananagutan. Mahalagang tandaan, hindi ito isang act of war. Hindi ito automatikong war scenario. Ito ay bahagi ng normal at rules-based naval interaction sa modernong maritime environment. Sa huli, ang ganitong mga pangyayari ay nagpapakita kung paano ginagamit ng mga bansa ang teknolohiya hindi upang magpasimula ng gulo, kundi upang ipagtanggol ang kanilang karapatan sa mapayapa at propesyonal na paraan. Samantala, inaprubahan ng gabinete ng Japan noong Biyernes ang isang record defense budget plan na lampas sa $58 billion para sa darating na taon na naglalayong palakasin ang kakayahan nitong strike back at coastal defense gamit ang mga cruise missiles at unmanned arsenals habang tumataas ang tensyon sa rehiyon. Ika-4 na taon na itong patuloy na 5 taong programa ng Japan na doblehin ang weapon spending sa 2% ng kanilang gross domestic product. Matatanda ang sinabi ng punong ministro ng Hapon na si Senator Aichi noong Nobyembre, na maaaring masangkot ang militar ng kanyang bansa, kung kikilos ang China laban sa Taiwan, na ayon sa China ay babawiin nito ang Taiwan, at sumailalim sa pamamahala nito. Nasa direksyon na ang Japan, na rebisahin ang kasalukuyang patakaran sa seguridad at pagtatanggol sa December 2026, upang higit pang palakasin ang militar nito. Pinalalakas ng Japan ang offensive capability nito gamit ang mga long-range missile para atakihin ang mga target ng kaaway kahit sa kanilang mainland, isang malaking pagtalikod mula sa prinsipyo nito pagkatapos ng World War II na nililimitahan ang paggamit ng puwersa na para lamang sa self-defense. Heto pa ang labis na ikinabahala ng China na kasama sa pagdudouble ng Japan sa kanilang defense budget ay ang pagpasok nito sa nuclear program sa loob ng kanilang militar. Plano ng Japan na gumawa ng mga nuclear-powered submarines na labis na inalmahan ng China. Nagbabala ang China sa mundo, hindi dapat hayaan ang Japan na magkaroon ng kakayahang nuclear kung ayaw umano nating maulit ang mga nararanasang kahirapan dahil sa pagmamalupit ng Japan pagkatapos ng World War II. Ayon naman sa Japan, ang banta ng China at ang labis-labis nitong pang-aangkin ng mga teritoryo sa rehiyon, ay ang nagtulak sa kanila na palakasin di lang ang kanilang depensa, kundi pati na ang kanilang opensa.